ng ating mga nagbabagang sports balita. NBA superstar LeBron James humarap sa mga media men at fans sa unang araw ng kanyang pagbisita sa bansa. National coach Bob Baldwin hindi pabor sa paglahok ng Gilas Pilipinas pool sa William Jones Cup sa Taiwan. National weightlifter Hidalyn Diaz target ang ikatlong appearance sa Olympic Games. Ikalawa sa semi-final ng Collegiate Conference ng Spikers Turf, napa sa kamay ng unbeaten National University Bulldogs. NBA Teammate of the Year Award, tinangkin ni San Antonio Spurs veteran slotman Tim Duncan. Defending champion Serena Williams, pasok na sa third round ng Cincinnati Tennis Open. American rider Kiel Reinen namayani sa third stage ng USA Pro Challenge Cycling Race. At FC Barcelona defender Gerard Piqué kinastigo ng Spanish Soccer Federation. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, sinimula na ni NBA superstar LeBron James sa mga aktibidades sa unang araw ng kanyang pagbisita sa bansa. At sa kanyang 4-day schedule, unang humarap sa mga media men at fans sa Mandaluyong City kanina, ang 6'8" star forward. At nakatutok naman sa kaganapan sa press conference si King James, ang aming kasamang si Haji Caaminio. Haji, magandang gabi at kumusta ang lagay dyan sa Mandaluyong? Yes, magandang gabi sa inyo dyan, Dennis. Meg, yun nga, hindi na nga napigilan ng mapabugso-bugsong buhos ng ulan. Ikalawang pagbisita ni four-time NBA Most Valuable Player at two-time champion. Alright, muli nating tawagan si Haji Caaminio, yung kanyang live report mula po dyan sa Mandaluyong na kung saan ay nakatutok po siya dito po sa press conference ng pagbisita ni King James. Si LeBron James, mga kaibigan, ay nandito po para sa isang pagbisita at yes, Haji. Yes, Haji. Yes, go ahead, Haji. Magandang gabi sa inyo, Dennis and Meg. Ng pabugso-bugsong malakas na ulan, yung ikalawang pagbisita ni four-time NBA Most Valuable Player at two-time champion LeBron James sa bansa sa kanyang ini-endorsong brand. Bahagi na i-visit ay ang Rise Tour na gaganapin nga ngayong gabi sa Mall of Asia Arena kung saan makakasalamuha ni James bahagi ng bansa. Bukod dyan, magkakaroon din ang pagkakataon ng libo-libong Pinoy fans, Dennis, na masilayan ang NBA superstar. At yung mga fans na yun ay yung mga nag-online registration noong August 14 mula alas 9 ng umaga hanggang 11:59 ng gabi. So ibig sabihin, limited lamang yung tickets pero inaasahan nga na libo-libo yung dadalo dyan nga sa event ni King James sa Mall of Asia Arena. And as of this time ay patungo o mukhang mag-uumpisa na yung Rise Tour ni LeBron sa MOA Arena. At bukas nga, Dennis, at sa Sabado ay magkakaroon din si James ng appearance sa Nike Park sa Bonifacio Global Cities o BGC sa Tenement Court sa Taguig City bago naman siya umalis ng bansa sa darating na linggo. At kanina nga din, official lang hinarap ni James sa mga miyembro ng media sa kanyang press conference. Ito yung unang-unang aktibidades nga ni King James dito sa Maynila. Particular na nga dito sa may bahagi ng Mandaluyong City sa may House of Rice. Bagamat naging maiksi yung conference, umabot lamang ito ng I think mahigit 10 hanggang 15 minuto. So 10 to 15 minutes lang inabot yung conference. Pero naging makabuluhan naman yung mga binitawang statement ni LeBron kung saan sinabi nga niya na ika nga ay malaking karangalan, it's a pleasure na bumalik sa Pilipinas dahil nagustuhan na niya ang love at passion ng mga Pinoy sa paglalaro ng basketball. Ibinahagi rin niya ang kanyang mga naging karanasan bago
bago niya naabot ang tinatamasa niya ngayong tagumpay. At excited na siya na maipasa sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga out-of-school youth, Dennis, yung leadership, yung pagtutulungan para makamit kahit tagumpay. At hindi naman kaila sa atin na si Lebron ay isang two-time champion sa Miami Heat. At yan ay dahil naman daw sa leadership at pagtutulungan. Ika nga, importante daw yung kupunan kesa makakuha siya ng individual award. Kung matatandaan mo, Dennis, noong taong 2013 ay una nang bumisita dito si James para naman sa kanyang witness tour. So ito na yung ikalawang pagkakataon na masisilayan ng Pinoy fans ang tinaguriang si King James. So yan ang ating ulat, Dennis, at pinag. At mula pa rin dito sa Mandaluyong City, mula sa House of Rice, at ito po yung lingkod Haji Kami na nagulat para sa PTV Sports Television ng Bayan. Sa basketball pa rin, tila na obliga lamang si Gilas Pilipinas head coach Tab Baldwin sa kanilang nakatakdang paglahok sa William Jones Cup sa Taiwan. Ito ay dahil para sa kanya ay hindi na sila dapat mag-tune up sa Jones Cup dahil maaaring ma-scout lamang umano sila ng mga Asian rivals. Narito ang report ni Ms. Ann Camaviñas ng Sports Radio 918. Hindi pabor si National Coach Tab Baldwin sa pagsabak ng Gilas Pilipinas training pool sa William Jones Cup sa Taiwan. Ito'y dahil wala silang nakikitang pakinabang sa 9-day Cage Fest na lalahukan din ng mga potential rivals ng Philippine Quintet sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na buwan. Mula sa European Training Camp, didiretso ang tropa ni Baldwin sa Jones Cup na bubuksan naman sa Agosto 29. It'll be a positive for us to get out on the floor and compete, but you're absolutely right. We're going to be exposing our players and our systems to the very teams that we're going to be competing against, and there's some flawed thinking in doing. At dahil hindi na umano sila pwedeng umatras, umaasa na lamang si Baldwin na sana'y mabawasan ang paglahok ng national team sa Jones Cup sa mga susunod na taon. When the original campaign was put together, I was not in favor of going to the Jones Cup, but there was an existing agreement that we would attend, that we would have a team there. So I would think in the future we probably, will not, I can't say for certain, but I would think that this would be something we would want to leave off of our annual calendar, or at least pick the years that we want to go there where we're not going to be involved in playing so much Asian teams. Pangunahing misyon ng Gilas Pilipinas 3.0 ay magkampiyon sa FIBA Asia Men's Championship upang magkaroon sila ng karapatang maglaro sa Rio Olympics sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Ann Camaviñas, Sports Radio 918. Samantalang sinuporta naman ng isang batikang sports analyst ng bansa ang biglang pagbabago ng isip ni star forward Mark Pingris sa naunang desisyon na mag-beg off sa Gilas Pilipinas training pool. Nagbabalik si Ann Camaviñas ng Sports Radio 918. Para kay veteran sports analyst Henry Yao, tama ang pinakahuling desisyon ni power forward Mark Pingris na muling maglaro para sa Gilas Pilipinas. Ang 6'6" slotman ay nauna ng mag-back training pool ni National Coach Tab Baldwin noong Lunes, pero dahil sa pakiusap ng kanyang mother ball club na Pure Foods Stars Hotshot ay biglang nagbago ang kanyang isipan. Ayon kay Yao, hindi pa huli ang lahat para kay Pingris dahil mahaba-haba pa ang panahon na gugugulin niya sa training camp kasama ang current Gilas Pilipinas pool. Feeling ko kasi brand new naman ito eh. It's not as if na dati most of the players have been detained. Tapos bigla na lang na mawawala ka. Tapos papalit. But this time talagang yun na eh. It's a new ball game. I mean, even the coach is a new one. No? So yung system iba pa rin. No? So ang malaking bagay na pwede mong gamitin yung experience lahat. Yung Jones Cup, I think pag round robin niya, you place as many as 7 or 8 games. Yun makikita mo. And I think pwede pa makakahabol pa no in the day. Naniniwala rin si Yao na malaki ang maitutulong ng experience ni Pingris, particular na sa mga bagitong miyembro ng national team.
No, kasi if you look at the FIBA Asian 2013-2014 World Cup, yung energy niya, no, makikita mo how he boxes out the big men. That's what he brings to the table, no? Rebounding, energy, and some defense. No? Sa ngayon ay nasa Estonia ang Gilas Pilipinas Training Pool para lumahok sa isang 14 pocket tournament. Para sa PTV Sports, Ann Camoviñas, Sports Radio 918. Lipat tayo sa volleyball. Nangako ang powerhouse Ateneo Blue Eagles na hindi magre-relax sa kanilang kampanya sa Collegiate Conference ng Spikers Turf. Ito'y kahit pa naisubi na nila ang unang pwesto sa semifinals kahapon. May report Arian Malyare. Napasakamay ng unbeaten Ateneo Blue Eagles ang unang pwesto sa semifinals ng Collegiate Conference ng Spikers Turf. Ito'y matapos sa malampasan nila ang hamong isinalubong ng NCAA champion Emilio Aguinaldo College Generals kahapon upang makapaglista sila ng ikalawang sunod na panalo sa quarterfinal round. Si star spiker Mark Espejo ang namuno sa atake ng Blue Eagles sa kanyang team-high 25 points. Sa panayam ng PTV Sports, consistency at aggressiveness ang itinurong dahilan ni Ateneo head coach Oliver Almadro kung bakit napanatili nila ang unblemished record sa 12-team tournament. I guess yung consistency tsaka yung aggressiveness ng players, yun ang naging key para manalo. Kasi yun naman ang lagi ko hinahabol. Everybody should deliver. Everybody should be consistent. Yun nga, yung mga key players ko, like sila Isay, sila Mark, yung mga veterano ko, kailangan, they really have to deliver. Sila Rex Intal. Like ko naman sinasabi sa mga players ko na really have to work hard, do it right, don't stop doing good, and we will repeat at the right time. Hindi pwedeng magaling ka ngayon, in-expect mo na ikaw mananalo. We really have to do good every practice, every game, and we will repeat at the right time. Basta huwag kami mag-give up kahit mahirap yung ginagawa and mahirap yung journey papunta sa panibagong championship. Gayunpaman, tiniyak ni Almadro na hindi sila magre-relax sa training at aktwal na laro hanggat wala pa sa kanilang mga kamay ang makinang na tropeyo ng Spikers Turf. I'm confident with my team. Pero syempre, being confident is not a key para manalo. You really have to work hard. You really have to prepare for each team. Kasi lahat ng teams, confident din yan sa sarili nila, sa teams din nila. Alam naman natin yung NU, yung LaSalle, yung UP, yung AIAC, malalaking teams. And ano yan mga seasoned teams yan may mga achievements na yan in their own particular tournaments and may achievements na rin yan sa UAP. So, hindi pwede sila i-count out. Kahit sabihin mo na defending champion ka sa UAP, kailangan mo pa rin silang aralin, kailangan mo pa rin paangatin yung level ng play mo. Ang susunod na asignatura ng Ateneo ay kontra NCBA Wildcats sa Lunes. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nasungkit naman ng National University Bulldogs ang ikalawang pwesto sa semi-final ng Collegiate Conference ng Spikers Turf. Ito'y matapos ang dominate nila ang of St. Benilde Blazers 22-25, 25-18, 28-26 at 28-26 sa larong isinagawa sa San Juan Arena kahapon. Balancing opensa ang sinubong ng Bulldogs sa kalaban kung saan 5 players sila ang umiscore ng double figures at inispangunan ni Spiker Madzlan Gampong na humato ng game-high 21 points. Si John Vic de Guzman naman ang namuno sa atake ng Blazers sa kanyang losing effort na 18 markers. Ang susunod na makakatapat ng National University ay ang De La Salle Green Archers at ang kanilang matchup ay inakda sa darating na Miyerkules. Phil-American Jeremy King, kinokonsidera bilang potential sleeper sa 2015 PBA Rookie Draft. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa PBA. Tiwalang si San Miguel Beer forward Arwin Santos na may bibigay nila sa team management na Grand Slam sa susunod na season ng PBA. May report si Judith Karingal ng Sports Radio 918. Handa
Handang tumugon si San Miguel Beer star forward Arwin Santos sa hamon ng team management na Grand Slam sa susunod na season ng PBA. Ito'y matapos na kumopol sila ng 2 titulo sa nakalipas na season ng liga. Ayon kay Santos, hindi malayong maabot nila ang asam ng SMC management, lalo pat kaparehong roster pa rin ang kanilang ipaparada sa 41st season ng PBA. Kaya rin naman namin makuha yun. Pero magagawa pa namin ba uli yung mga ginawa namin kung mga nag-champion kami? O malalagpasan pa namin o madadagdagan pa namin ng 1% yung effort na binigay namin na nag-champion kami. Kasi kailangan pataas kami kung maglalaro pa Pilipino na ito eh. Pero ako sa nakikita ko, dahil yung pagiging unite ng team namin, yung bonding, nandun na. At bagamat binigyan sila ng mahaba-habang bakasyon, tiniyak ni Santos na hindi pa rin siya magpapabaya sa pagpapakondisyon. Yung nandun pa rin yung factor na, alam mo yan, nandito ka sa swimming pool, gawa mo pa rin yung mga konting exercise like mag-pour, yung resistensya, kaya mong mawala eh. Ako eh. Kahit sa swimming pool ako, ginagawa ko pa rin yung part ng konting ensayo, conditioning para sa katawan. Kasi nakakatakot mawala nga sa kondisyon, lalo na sa binitawan ng boss namin. Ang San Miguel Beer franchise ang isinuturing na winningest ball club sa kasaysayan ng PBA sa kanilang total collections na 21 titles, kabilang na rito ang Grand Slam victory noong 1989. PTV Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. Samantala, umaasa naman si Phil-American guard Jeremy King na mahuhugot siya sa PBA Rookie Draft sa Linggo. Ito'y sa kabila ng kanyang kagustuhan na sumubok sana ng kapalaran sa NBA. Narito ang report ni Mr. Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Malaki sana ang tsansa ni Phil-American guard Jeremy King na makapasok sa NBA. Ito ay kung hindi lamang niya pinagbigyan ang kahilingan ng kanyang mga mahal sa buhay na maglaro siya dito sa Pilipinas. Ayon kay King, patuloy ang kanyang workout sa ilang NBA teams pero sa bandang huli ay mas naging matimbang di umano para sa kanya ang pangarap ng kanyang ina at lola na maglaro sa PBA. Kaya naman isa siya sa mga dumalo sa na ginanap sa Gatorade Hoop Center sa Mandaluyong City kanina. Very, very close. I mean, I just this past summer I played with a lot of NBA guys and I worked out for the San Antonio Spurs. So it's still a dream of mine, but I think the PBA is first in line for me, and then to head over there afterwards. Masayang binalita rin ni King na adjusted na siya sa kultura at estilo ng paglalaro sa bansa. It's different because, you just have to adjust to the weather, and I'm not from here or anything, but once I did that, I was able to adjust, and I've been playing well ever since. Oh yeah, there's a lot of new experiences here. For example, the food, you have to adjust to the food. Like I said, the weather, the language barrier, I had to learn Tagalog as best as I could, and yeah, that's about it. Tubong Gimba, Nueva Ecija, laro para sa AMA Computer College sa PBA D-League. Si King ay inaasahang mahuhugot sa first round ng PBA Rookie Draft sa Robinson's Place sa Maynila sa Linggo. Para sa PTV Sports, Ricky Ap Santos, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, patuloy ang pagbabawas ng timbang ni national weightlifter Heidelin Diaz. Ito'y parang sa kanyang ansam na makapagsubi ng ikatlong sunod na appearance sa Quadrennial Olympic Games. May report si Arian Malyare. Tila nakakaramdam ng pressure ngayon si Pinay weightlifter Heidelin Diaz. Ito'y dahil kinakailangan niyang magpagpag ng excess weight bago siya sumabak sa 2 Olympic qualifiers sa mga susunod na buwan. Ayon kay Diaz, kinakailangan niyang mag-diet ng husto upang makuha niya ang perfect form women's 53 kilogram class. Nasa 55 pa ako ngayon, 2 kilo pa. Siguro kailangan ng disiplina talaga sa pagkain. Everyday nagdadala sila sa akin ng pagkain na customize. Pag malayo, medyo malaki-laki ang binibigay ng pagkain sa akin kasi recovery sa training. Ganun. Ngayon, kasi cut na ng weight. So, nasa 180 lang. Tapos next week, 130. So, dahan-dahan. Samantala,
Nangako naman si Diaz na maghahanda ng husto sakaling muli siyang palari na makapasok sa Olympic Games. Ready naman ako. Ito yung time na ang hirap talaga sa training. Pero pagdating naman sa laro, kayang-kaya naman. May chance kasi ako sa snatch O sa clean and jerk, meron naman. Pero siguro yung laban ko sa 5 to 10 kilos away ako sa kanila. Pero malapit. Kayang-kaya ko sila. Sa third and second, kaya ko. Ikatlong appearance ang inaasinta ni Diaz sa 2016 Rio Olympics. Matapos na magpartisipa siya sa huling 2 edisyon ng Quadrennial Games sa Beijing, China noong 2008 at sa London, England noong 2012. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, determinado naman si national shooter Jason Valdez na makakuha ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Ito ay matapos na mabigo siya sa mga nakalipas sa pagtatangka na makapasok sa Quadrennial Sports Fest. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Nangako si national shooter Jason Valdez na ibubuhos ang lahat sa mga paparating na Olympic qualifiers. Ito'y upang na siya sa Rio Summer Games sa susunod na taon. Ang 19-year-old marksman ay sariwa mula sa impresibong kampanya sa nakalipas na Azerbaijan World Cup, kung saan nahigitan niya ang minimum qualifying score para sa men's 10-meter rifle. Ayon kay Valdez, hindi na niya palalampasin ang panibagong pagkakataon na makapasok sa Olympic Games. Hindi na talaga. Kasi kaya yung opportunity Kasi, alam mo yun, habang bata pa, and siyempre, nasabi doon na first ever siguro na Olympian na bata. So, sayang yung title, and sayang yung chance, kasi lahat ng sumuporta sa akin hindi pa nakapag-Olympics. Daddy hindi nakapag-Olympics. Si Papa hindi nakapag-Olympics. So, yun yung dream ko para sa kanila. Yun yung big dream ko. Kaya sabi ko sa kanila, makapag-Olympics na ako, talagang bawa ko sa kanilang lahat. Bawa ko sa lahat ng nag-support sa akin. Sa katunayan, optimistiko si Valdez sa kanyang tsansa na makalikom ng karagdagang qualifying points sa kanyang gagawing pagbaril sa Asian Shooting Championship sa Kuwait sa buwan ng Nobyembre. Mas maganda yung chance ngayong Kuwait kasi most of the competitors nakapag-qualify na sila. Nag-quota place na sila. So, pabibigay yung slot. If ever man na kunwari, meron ng slot yung first 1 to 5. So, yung pang 6 and 7 slot na yung mabibigyan ng slot for Olympics. Bukod kay Valdez, ang 2 pang Olympic aspirants ng Philippine shooting team ay sina Hagen Topacio at Amparo Acuña. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Antonio Spurs veteran slotman Tim Duncan, pinangalanan bilang NBA Teammate of the Year. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Inangkin ng San Antonio Spurs veteran center Tim Duncan ang NBA Teammate of the Year Award. Ito'y sa bisa ng kanyang mga ginawang sakripisyo para sa kanyang kupunan. Ang 6'11" slotman ay kung saan nagpabawas ng sweldo upang ng Spurs ang contract extension ang kanyang mga teammates at para ma-acquire rin ng kupunan ang ilang free agents ngayong off-season tulad din ng center LaMarcus Aldridge at power forward David West. Bukod pa rito, nagparaya rin si Duncan sa kanyang mga kakampi sa opensa kahit pa nag-average siya ng 19.5 points sa kanyang mahigit 18 taong playing career. Tumanggap si Duncan ng 72 first place votes sa balloting ng panel of judges at tinalo niya sa labanan para sa parangal sina Memphis Grizzlies swingman Vince Carter at Atlanta Hawks power forward Elton Brand. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kinlat ng Sports Radio 918.
Novak Djokovic ang title bid sa men's singles ng Cincinnati Tennis Open sa Ohio. Kanina'y pinatalsik ng top-ranked Serbian star ang nakadwelong si unseeded Benoit Paire ng France 7-5 at 6-2 tungo sa pag-abante sa third round ng hardcourt tournament. 5 beses na nakabreak sa laban si Djokovic upang maikasa ang pakikipagsagupa kay 13th seed David Goffin ng Belgium sa susunod na round. Target ni Djokovic na makasungkit ng kauna-unahang titulo sa Cincinnati event. Sa Cincinnati Tennis Open pa rin, pasok na si defending champion Serena Williams sa third round ng women's singles. Ito'y matapos na dispatsahin niya si unseeded Svetlana Pironkova ng Bulgaria sa straight set 7-5 at 6-3 kanina. 2 beses na nakabreak si Williams ang lower-rated rival at tinuldukan niya ang laban sa pamamagitan ng ang humahagunot na ace sa kanyang unang match point. Ang susunod na makakatapat ni Williams ay si unheralded Karin Knapp ng Italy. Sa football, pinatawan ng 4-game suspension ng Spanish Soccer Federation si Barcelona defender Gerard Piqué. Ito'y dahil sa pangiinsulto sa isang linesman sa losing battle kontra Athletic Bilbao sa finals ng Spanish Super Cup kahapon. Dahil dito hindi makakasama ng Barcelona si Piqué sa kanilang susunod na 4 na La Liga matches, kabilang narito ang road games kontra Athletic Bilbao sa Linggo at Atletico Madrid sa Setyembre 12. Humingi naman ng paumanhin sa kanyang Twitter account kanina si Piqué pero itinanggi niya ang paratang na iniinsulto di umano niya ang isang game official. Inangkin ni Kiel Reinen ang top honors ng third stage ng USA Pro Challenge Cycling Race. Kanina yung umatake ang 29-year-old American sa palusong na ruta ng Aspen at nahuhusan niya sa isang sprint finish na Rohan Dennis ng Australia at Ruben Sepunke ng Germany. Kinumpleto ni Reinen ang pagpidal sa 163-kilometer race sa clocking na 3 hours, 56 minutes and 52 seconds upang makamit ang kanyang kauna-unahang stage victory sa week-long Bikeathon ngayong season. At dahil tumapos na kabilang sa main pack si American rider Brent Bookwalter, siya pa rin ang magsusuot ng leader's jersey sa pagsikad ng 203-kilometer Mountainous Stage 4 bukas. Para sa PTV Sports, Cecil Simlat, Sports Radio 918. Hi, I'm Claire Torno, gold medalist of the 28th Southeast Asian. You are watching PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Okay, sige. Luho kami ngayon. Oo, tawag ito sa silent ko lang dahil marami nang tumatawag sa ating pong cellphone number. Pero bago yan, babasahin muna natin ang ating question of the day. Meg, go ahead. Sang-ayon ka ba sa pananaw ni Gilas Pilipinas head coach Tab Baldwin na hindi na sila dapat mag-tune up sa William Jones Cup sa Taiwan? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Alright, at kung hindi nyo po type mag-Facebook o mag-Twitter, pwede po kayong tumawag sa amin. Ang ating pong cellphone number 0916-391-5222. Again, 0916-391-5222. Ayan, magandang pag-usapan ito, no? Dahil kung titignan mo, parang may point si Coach Tab Baldwin na nga naman, bakit tayo sasabak sa Jones Cup? Masisilip yung estilo nila. Oo, baka ma-scout tayo ng todo. Diba? So, tignan natin, Meg, ang sagot ng ilan sa ating mga viewers. From Joseph Sarmiento, sabi niya, pwede para itago ang kakayahan nila. Okay, pwedeng hindi siguro. Para kay Joseph, Sarmiento. At mula naman kay Win Ri, mas okay yun. Mahirap kasi yung sunod-sunod na tournament, lalo na ngayon, konti lang ang selection, saka iwas scout na din. From Ariel Escote Tompong, sabi niya, opo, dapat hindi na, lalo iwas na sa injured or injury ang mga players at pakibati naman po ang Tompong family sa Bugasong Antique. Salamat po. Yan, so 0 na, ha? No. Lahat pabor. Oo, mula naman kay Vine, DE ba yan? Vine D. Oo. Dapat lang. Tanong ko lang po, may rumor trade between Kia and Alaska. Alaska will give Casio or Baguio plus some Eman and make for Kia number 2 pick.
Mukhang malabo yan. At saka ang dami, no? Ang daming ititrade. Aba, kung yung Casio, Baguio or Casio or Baguio, well, pero sa ngayon, mukhang... For a number 2 pick. Mukhang merong ibang kausap yung, yung Kia or yung Mahindra enforcers na sila, no, this coming season. And ang magiging sistema ata, mukhang yung number 2 pick, sa Kia muna during draft day, and then ang trade magaganap after. Ayan. Sige, Meg, sagot tayo ng caller natin. Yes, hello. Hello po, mga idol. Hello, idol. Magandang gabi. Magandang gabi, pwede magtanong. Yes. Sino sila, idol? Ano pong pangalan nila? Albert po. Andres? Albert. Taga saan ka, Albert? North Cotabato po, Kidapawan City po. Uy, taga Kidapawan, North Cotabato. Mga kaibigan natin dyan, sina... Malapit Simon. Sina Governor Manny Piñol. Yan, kaibigan natin dyan. Malapit kami kay sila Peter Simon po. PJ Simon, malapit ka. Okay, very good, very good. Okay, so Albert, anong sagot mo sa ating question of the day? Hindi ko pa napakinggan, idol. Hindi. Sige, Meg, anong mga hindi niya rin napakinggan? Sang-ayon ka ba ng Gilas Pilipinas head coach Tab Baldwin na hindi na sila dapat mag-tune up sa William Jones Cup sa Taiwan? Okay, Albert, narinig mo yun? Albert? Tingin mo ba na hindi na nila kailangan mag-tune up sa Jones Cup sa Taiwan? Yung ating Gilas Pilipinas team? Kailan po, kailan? Itong katapusan. Ayan, Albert? Nakikinig si Pwede siguro. Ano na? Pwede po, pwede. Pwede. Bakit? Pwede magtanong. Sige, pwedeng magtanong. Pwede rin. Albert, teka muna, yung TV, yung volume, medyo pahinaan at merong feedback. Merong delay. Ayan, okay. Tsaka Albert, diyan ka lang sa phone makinig para on time tayo. Okay. So Albert, anong tanong mo? Ano ang pinagkamaliit sa TV po? Ano? Pinakamaliit sa PBA? Sino pinakamaliit sa TV po? Pinakamaliit sa? PBA. Kung hindi ako nagkakamali, si Eman Eman Monfort. Si Eman isang height parang ata 5'5" yung height ni Eman Monfort. Yun ang pinakamaliit? Pinakamaliit kung height ang tatanungin mo, ha? Eman? Albert. Mga gano'n, mga 5'5", 5'6" si Eman Monfort. Ba't mo natanong yan, Albert? Pinang po. Albert, ba't natanong mo yan? Ang talagang pinakamaliit si Sino? L.A. Tinori po. L.A. Tinori. Hindi. Si L.A. mga nasa 5'9" yan eh. Si L.A. Tinori. 5'9". Kala ko 5. Ang pinakamatangkad po, si Junmar. Scoutan. Hindi, baka si baka si Sam Eman pa ata. Talaga? Pinakamatangkad. Anong height niya? Ha? Anong height niya? Ang alam ko, height niya? halos nasa 7 na yan eh. Galing, Sam Eman, tapos Eman Monfort. May Eman. Oo. Takas ka. Parang si Sam Eman pero tingin ko lang yun si Sam Eman. Hello? Hindi ko si PJ Simon. Ano na? Si PJ Simon. Ano si PJ Simon? Ano ang height niya? Ang height ni PJ Simon, siguro mga 6'1", 6'2", mga ganon. Ayan, okay na? Okay na, Idol. Ayan, sige. Sige, maraming salamat, Albert. Albert, okay na Ang gusto ko sana tanong, negosyo ni Albert ba't puro height ang tinatanong?
Wag na. Sige, sagot pa tayo. Isa pa ang caller. Sige. Ang caller natin eh. Okay, hello, good evening. Hello, good evening. Caller. Wala, ay sumagot. Sige, sagot tayo. Balik sa Facebook from John Lawrence de Real. Sabi niya, tama lang na huwag na silang mag-tune up game para sa Jones Cup para iwasan ang injury. Mabuting gawin nila manood ng film ng mga previous games ng mga makakalaban nila para mapag-aralan mabuti kung sino-sino ang dapat madepensahan mabuti. Kailangan lang nila malaman ang bawat role nila sa team. Hi po pala sa inyong mga host. Mas inaabangan ko na ang show nyo kaysa sa mga teleserye. Nakakaumay na kasi. More power to your show at more sponsors pa sana. God bless. Thank you. Hindi, alam nyo naman, hindi naman sa teleserye kasi pareho na naman storya niyan eh. Naiiba lang yung ano bang mga storya? Hindi na ako nakakanood ng TV ngayon love story, ganon. Sige, teka. Mula kay Al Cyclone Claire Alicia, nabasa mo na ba ito? Hindi pa. I agree with Coach Tab. I would rather play elsewhere than play against my future opponents in a pocket tournament wherein you will be scouted and most possibly get injured. I would rather have them trained in Europe like Gilas 2.0 and have them gel and bond to have a cohesive team. Greeting po sa Cebu. Provincial Council ng Taugama Phi Triskelion Cebu. Go Gilas 3.0. Alright. From Boss Bray sa Ligay, sabi niya, dapat silang mag-tune up para makita din nila ang laro ng mga possible nilang kalaban at practice din yung para makita kung ano ang kailangan nilang adjustments sa mga plays nila. Welcome back, Sir Dennis Principe, sabi ni Mama. Oo nga, kahapon medyo nadali tayo. Under the weather. At saka na-food poison ata ako kahapon. Mag-hi ka daw kay Mama. Hi, Mami! Si Mami Salida. Na lagi kang kinakamusta. Ano pang pangalan ni Mami? Malaman nga natin. Boss Bree, anong pangalan ng Mami? Paki-FB caller tayo. Hello? Hello, Sir Dennis. Good evening po. Yes, good evening. Sino po sila? Si Mark po, Mark. Nang Davao. Wow. Si Mark. Mark, kumusta? Anong sagot mo sa ating question of the day? Ngayon, sir, sa sitwasyon na ito, parang mas gusto kong sumali sila sa Jones Cup kasi konti lang yung time nila makapag-practice, so kailangan nila makabuo ng chemistry. Pero kung early siguro yung training camp, nung nagsimula sila ng mga June or may iba yung sagot ko, baka mas mabuti hindi na. Pero ngayon, kasi wala pang isang buwan sila, so kailangan nila more tune-up games to familiarize themselves po sa system pa rin po para hindi tayo mga pagsimula ng FIBA Asia. Kung sa bagay, Mark, may point ka dahil kung talagang magaling yung coach di ba? Kahit na may-scout ka di ba? Makakagawa ka ng adjustment, di ba? Opo. Kasi nga, doon tayo sa panahon sa sa training camp nila kasi hindi talaga tama o kulang talaga yung oras. Pero kung nagsimula siguro ng mga June yan or July, baka pwede hindi na sila mali ng Jones Cup kasi matagal naman yung panahon na nag-practice sila. So, familiarize na siguro sila sa isa-isa. Iyo. Very good, very good. Okay yan. Alright, Mark, meron ka bang tanong o babatiin? Sir, may tanong na ako dun sa di ba, yung ligang na pinoform nila Mr. Internado, may na ba sir? Network na bang mag-cover doon? Naku, yung last na kausap natin, si Chairman Internado, meron siya mga kinakausap ng mga networks but right now, wala pa silang talagang, as of, matagal na rin yun, parang nung Monday ata, na wala pa silang na-finalize. Pero meron ng, kumbaga, nasa point na may pagpipilian. Mukhang meron interesado kasamang Mark. Ayos na sir. Ba't natanong mo yun, Mark? Sir? Bakit mo natanong yung... Hindi, para may ibang video naman tayong napanood. Kasi ulit-ulit na. So, para maiba naman, para makilala natin yung mga ibang players din. Correct. Actually, Mark, maganda rin sa liga nila is that, yung whole year round dito. Hindi katulad nung sa UAAP na bakasyon, di ba? Ngayon, ang tagal na yung huling UAAP season. Yung D-League.
kung doon nagkakamali, parang February pa of next year, yung next tournament nila, yung last nila was July pa ata, or June, di ba? So yung kanila, tuloy-tuloy talaga yung kanilang mga tournaments. Opo, sana yung future na magtagal yung liga na yan. Ayan, sana nga, Alright, Mark, ano ka babatiin? Yan lang po, maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Mark ng Davao. Pero alam mo, may point sila, no? Okay rin naman na mag-tune up yung Gilas para mas maging sila sa sistema ng ibang possible kalaban. Okay, kasi yun, magagawa mo lang naman yun pagka during the actual games. Saka hindi siguro sila manibago. Of course. Alright. Sige, basa pa tayo, Meg. From Nilo Agad. Para sa akin, sangayon ako para maiwasan na ang mga injury at para na rin hindi makita ang kanilang estilo. At pakibati na lang si Jeje Paas na nanonood ngayon. Yan, parang kinakapos ng battery siya na ron, Nilo, Okay, and Michael Ricketts. Baka alam mo si Ronnie. More power po sa show nyo. Tanong ko lang po, may kapatid po ba si Dennis Rodman na basketball player din? Di ba mga homegrown po yun? Alam mo, Michael, yung tatay niya, di ba naka-base dito? Meron siyang anak na Phil-Am. Nag-try for a while, parang naglaro ata nun sa PBL, pero wala, malayo dun kay Dennis Rodman. Okay. Ayan, okay. Tsaka matagal na yun, siguro mga 5-10 years ago. Tagal-tagal na rin. From Chris Nolasco, sabi niya, kailangan yan, huwag masyadong kumpiyansa. Taiwan ang kalaban natin, di biro sila kalaban, lalo na madaming shooters sa kanila at di pa kumpleto ang line-up ng Gilas. Hi Idol Meg, pabati pala ang Cubs kong si Lynn at saka si Chris Ginebra. Here always ako nanonood PTV Sports. Nakakamiss din pala. Okay. Okay. Hi, Chris. Chris Nolasco. At sa kanyang mga barkada. Ayan, mula kay Samboy Jose. Dapat lang magbalit ng players. Sigurado scouted kayo dyan. Then China, mahina papadala. Pagdating FIBA Asia, napakalakas na home court pa. Ayan, sige, basa pa isa. From Archie Malenab, sabi niya, oo, kasi nandyan na si Pabebe Pingris. Kayo naman, no? Parang, sige, tatanggap tayo ng caller. Hello, good evening. Sports, sino po sila? Ay, sa TV nakikinig. Hello. Partner, pakibabaan ng volume ng TV. Ayan, nako, delay na. Layo siguro nito. Malamang to nasa... Hello, ayun, hi. Partner, pakibabaan ng volume ng TV, ha? Hello. O yan, hello. Oo nga, PTV Sports nga ito. Sino hinahanap mo? Oh, ako nga ito. Sino ka? Teka, medyo choppy. Anong first name mo nga, partner? Ano? Yung lang, partner. Pangalan. Nardo. Ano, no? Lar ba? Oh, sige, Nardo doon. Anong sagot mo? Sir, magtanong ako, sino yung mga tigman na sumali sa justice? Ano, sino ang? Mga big man po na sasali sa draft pick. Big man na sasali sa draft pick. Wala. Well, so far, yung mga big men dyan, si Muala Tautuan, ang ni Meg, si Troy Rosario. Yes. Tapos, meron dyang Norbert Torres na pwede na rin big man kasi beyond 6'5". Ito yung masabi natin magaling na next to Rosario at saka kay Tautua. And si Brian Ginto. Yan, yung mga big men na masasabi natin mga pang first rounders sa partner. Ayan, meron ka bang hinahanap na big man, ano? Sana big man nga po ng Rain or Shine. Sana big man ang kunin ng Rain or Shine. Okay, bakit? Ba't mo nasabi yun?
Ba't mo nasabi yun? Sir, marami pa kaming tanong rin ng dito sa mga kapanon. Okay. Very good, very good. Okay, pero ang balita ko mukhang Chris Newsom ang kukunin nila. Hello? Yes, sir. Okay na, partner. Meron ka babatiin? Binabati ko yung mga Masapano, sir. Mama Sapano, taga dyan ka ba? Yes, sir. Masapano, number 1 kayo dito sa amin. Ay! Uy, salamat. Meron pala kami dyan, Mama Sapano. Very good. Yes. Isang smile naman dyan. Isang ano, isang? Isang smile. Isang kaway daw, Meg. Mama Sapano. Oh, yan. Very good. Okay. Idol ng nanay mo, si Meg. Salamat. Salamat. Sobrang ganda daw ni Meg. Ayan. Very good. Salamat. Okay, kapatid. Salamat, ha? Okay, thank you, sir. Mabuhay kayo, sir. Mabuhay ka rin. Mabuhay ka dyan. Mama Sapano. Ayan. Okay. Ang galing, puro tayo ngayon, Mindanao, Mama Sapano, Davao. North Cotabato, Davao. Nakakatuwa. Pwede na tayong tumakbo rin siguro. Baka manalo tayong Vice Congressman. Pwede. Sige, basa tayo. Kahit PA ako. From John Felizardo, sabi niya, hindi. Siyempre, kailangan yung tune-up na yan. Iwas lang sa injury. Pabati naman po sa Felizardo family. Hi, Miss Meg. Hi, John. Hi. Christian Montero, hindi. Dapat nga, mas maraming tune-up games. Mas maraming experience. Mas maganda yung para ma-develop pa ang teamwork in actual games. Pabati, Montero family. Ayan, very good. From Lito Tulia Malyo, sabi niya, opo, kahit hindi na sila tune-up kasi sa training pa lang, nila bugbog na sila. Yan. Romel Gubalio. Oo, dapat lang. Tanong ko lang po, sino po kung sakali makuha ng Hinebra PBA draft? Bukas, abangan yung story natin. Meron tayong summary ng PBA draft. Alright. From Norman Bristol, sabi niya, kailangan dapat sumali sila sa Jones Cup dahil dun mo makikita ang chemistry at familiar sa isa't isa. Kailangan lang sila binuo tapos may nadagdag pa na ibang players. Balita po kay Bobby Ray Parks. Salamat. Yan. Si Bobby Ray Parks, last week ang balita natin, nasa Indiana, nagka-training. Yes. And mukhang may chance naman na makuha siya ng Dallas Mavericks sa kanilang Summer League. Batiin ko lang si Dario Samonte. Sabi nga niya, mahina raw yung lineup. Okay. Alright, so last caller natin. Hello, good evening. Hello, good evening. Yes, sino po sila? Si Mark. Sino po? Mark, taga Makati. Mark ng Makati. Mark, kumusta ka na nung may paglilingkod namin sa'yo? Tungkol yung sa tanong nyo, yung sa sa akin importante talaga na may sa inyong Jones Cup kasi dahol na nga yung schedule eh. Siguro yun na lang yung paraan nila para makita kung ano ba yung kahinaan, ano yung kalakasan. Pero kung siguro mas maigi kung aayusin na lang nila yung schedule eh. Una-una yung PBA. Talagang pre-conference masyadong total eh. Siguro kung pwede nilang gawing 2 conference na lang. Pangalawa, kung ayusin lang sana nila yung yung gusto sa mga team owners para hindi sila magdamot. Kaya kahit yung Jones Cup, isakripisyon nila, maayos lang nila yun. Sa tingin ko, maganda chance natin. Iyon. Very good. Maganda, may point ka. Pero alam mo, minsan kasi yung mga team owners, hindi mo masabi yung nasa isip nila eh. Di ba? Hindi natin, wala tayong magagawa. Yan talaga kasama ang politika. Pero, yung kay Pingris, magandang development yun. Sana rin, magbago isip ng iba para mas masaya. Ayun na nga eh. Okay. May gusto ka pa bang player na masama sa sa Gilas? Kung talaga, sana si Jumar, kung pwede, si Jeff Chan, di ba? Sayang yung mga dati, mga all reliable. Kasi, si Polly. Si Polly, yan. Kung pwede nga, kahit si Marshall Lassiter, dahil part yun ng Gilas 1, di ba? Tapos ngayon, mas matindi na yung shooting niya. Baka mas kailanganin natin yun. Correct. Okay, Mark, meron kang babatiin? Wala, pero may tatanong lang sana ako. Sige, isa mabilis, Mark. Ginapunta rin tayo ng oras. Ano yung tanong mo? May
kung may mga trades ba o sino yung natitikuhan nila sa draft. Saan yun? Sa anong team? Star. Star Hotdog sa Philippines. Ang kino nagkakamali, number 8 ata sila or number 7. And depende sa magiging trade. Kasi meron natin trade na napupunta sa kanila, I think from Ginebra. And then from there, tsaka sila mag-decide kung sino yung available sa draft. Kasi luging-lugi sila eh. Nawala na nga ng coach. Nawala nga eh. Okay. Pero yun lang. Sige, salamat. Pagkatang gabi sa inyo. Tsaka yung Meg, guys. Tawag-tawag lang ha. Salamat ha. Sige. Alright, ayan si Mark ng Makati. Okay, sige, Meg, bati na. Okay, maraming salamat sa View Blends, the House of Silhouettes, Pampered Butch Organic Shampoo, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. Defend of California Bo, Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Pin Couture. Ayan, at kay Lolo Doc Priela pala, every night nanonood sa atin. At saka si Lolo Vanji. Ayan, na parati nakatutok sa atin. At favorite ng ating program. Hi Lolo, hi Lola. And to my wife Queenie, I love you. Kay Prince Zian, Prince Zoe. Kay Mami Bags, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau. Kay Kuya King. At saka kay Kuya Bunso. At Sports Radio Family, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Pansamantala, ako po si Dennis Principe. Meg Sioson. At syempre, sa ngalan po ni Haji Camino, ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Bye.